Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Good day everyone. I am Zara A.M. Ping together with Sarinogin Mohamedin. So today we are conducting a research interview about Midnight Killer earthquake in 1976. So the purpose of this interview is to understand people knowledge and experience insight about the event and the impact in communities, and the response of the interviewer to remain confidential and will be used only for academic purposes. August 17, 1976, isang napakalakas at mapaminsalang lindol na may magnitude 8.1 ang tumama at yumanig sa malaking bahagi ng Mindanao na tinaguriang Moro Gulf earthquake. Ang lindol ay lumikha ng tsunami na may 14 na talampakan ng taas. Malaking bilang ng mga bahay at gusali ang napinsala at tinatayang nasa 8,000 ang nasawi. So today, pupunta tayo sa Barangay Bulalo, Sultan Kudarat dahil doon ang ating i-interviewin. So now, let's go! So ngayon po, nito po tayo sa Barangay Bulalo, Sultan Kudarat, kung saan naninira ng ating interviewin. So, pasok po tayo. Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga po pala si Zara A.M. Ping. At ako naman po si Sarinogin Mohamedin, at dito po tayo sabay ng isa sa mga biktima o nakaranas ng lindol noong 1976 earthquake na pinangalan ng The Midnight Killer of the 1976 earthquake here in the Moro Gulf, at isa sa mga naapektuhan ay ang Cotabato City. Ano po ang inyong pangalan? Ilang taon po kayo nung naganap ang lindol nung 1976 ba pa? Ako po si Rashid Tangunto. Ako po yung mga 16 years old nung maganap yung malakas na lindol ng 1976. Saan po kayo nakatira noong panahon yun? Ako po yung nakatira sa aking lolo dahil siyang bumuhay sa akin, nagpalaki sa akin sa bahay ng aking lolo. Karanasan sa panahon ng lindol noong 1976, maaari mo bang ikwento kung anong nangyari nung oras ng lindol? Sa panahon ng naglindol, siyempre mahimbing ang tulog namin doon kasi mga hating gabi na yun. Nang biglang lumindol,
Ayun na, nagising kami. Tapos yung kusina ng bahay ng lolo ko na bumagsak. Kaya agad-agad kami bumaba at pumunta sa may kalsada para safety. Tapos anong una mong naramdaman? Siyempre, di ba nagpanik, ganyan? Siyempre, ako. Okay. Bago ko lang yung naramdaman na gano'n ang kalakas na lindol. Gaano po katagal ninyo naramdaman yung pagyanig? Ayun yung hindi ko makuha kasi pabalik-balik mo yung lindol. Tapos ano po ang ginawa ninyo at ng inyong pamilya abang lumilindol? Namit ko ba? Siyempre, yun na, bumaba nga kami sa bahay. Doon kami sa kalsada para maging safety. Kasi yung mga tao nandun na sa kalsada nagtipon-tipon. So, para sa safety, di ba? Umalis na kami dun sa bayan namin. Mag-stay to sa wala. Kanadya. Na madaganan, di ba? Sa epekto ng lindol bapa, ano po ang mga nasirang gusali o lugar sa inyong komunidad? At meron po bang mga nasaktan o nasawi sa inyong lugar dito sa Kudarat? Meron na sawi. At saka meron din epekto yun kasi yung ibang mga bahay na natumba na damage dahil sa lakas ng lindol. So, paano po naapektuhan ng inyong kabuhayan pagkatapos ng lindol? Siyempre, kung ang pagkalindol, di wala na kaming kabayan. Gumawa na lang kami ng paraan. Nagtinda sa para makabangon at mabuhay. Kasi yung daanan para sa yung Quirino Bridge na puto na hindi, mahirapan kami pagtawid sa city. So, nakatanggap po ba kayo ng mga tulong mula sa pamahalaan o ibang grupo gaya ng DSWD? Ganyan? Meron. Bumigay din ng gobyerno ng tulong para sa nasalanta ng lindol na yun. So, lahat kayo nakatanggap dito sa barangay niyo? Hindi ko lang makukuhan kung lahat ba na tumanggap. Pero lahat siguro tumanggap yung kay. Siyempre, tinamaan ko yung isang sapo na yun. Ano po ang pinaka-tumatak na sa iyong alaala tungkol sa lindol na yun dapat? Kaya tumatak ay yung para akong na-trauma kasi natakot ako sa lindol na yun. Kasi 8 point Okay. something yun. May babago mo linugin. 8 point, basta kuhanin naman nasa 10,000, ay 8,000 to 10,000 yung minatay. Buong kuhanin kasi ito gusto na apektuhan. 7 point. Sa mga 7.8 man number. Sa tingin niyo, anong pinakamahalagang aral na natutunan niyo mula sa karanasang yun? Siyempre, yung natutunan ko doon ay mas maganda siguro magdasal tayo. Yes, At tama yung manalig tayo magdasal sa tayo. Diyos. Dahil siya lamang ang lumikha ng lindol na yun. Yes. Siguro may dahilan yun. May dahilan kaya nangyari yun. Ano pong may papayo niyo sa mga kabataan ngayon na tungkol sa paghahanda sa mga ganitong sakuna? Siyempre, laging mag-ingat tayo. At siyempre, magdasal parati para maiwasan natin yung mga sakuna na gano'n. Meron po ba kayong mga larawan o gamit o kwento ng ibang tao na may kinalaman sa lindol na may babahagi ninyo sa amin? Like mga picture noon? Wala? Wala na kasi biglang matagal na yun. 1976 pa yun. At kahit meron syempre, di ba, bahay dito sa barangay niyo? Yes, syempre na-honored na yun. So, dito na po nagtatapos ang aming interview. So, kailangan kapag may calamity na nangyayari, dapat maging handa tayo. Yes, anumang kalamidad yan tulad ng bagyo o yung lindol tulad ng ating ikinakandat about sa The Midnight Killer o 1976. So, base doon sa interview natin is maraming mga instruktura at mga nasira, mga bahay. So, bago man ang sakuna is maging anda po tayo at Yes. lagi po tayong manood ng news tulad ng mga balita para maging anda at maging ligtas po ang ating pamilya.